At yun, masamang balita mga par dahil yun nga, sabi niya meron tayong isang kababayan na mga par, no, na depress, no. Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Yo mga par, good morning, welcome back to my channel again. So nandito ulit tayo sa labas, no, para maglakad-lakad, no? At tingnan yung mga paligid, no. Medyo mahangin lang mga par, no. Pero buti na lang meron tayong dito itong mic, oh. Cellphone lang ginamit ko mga par na pang vlog ngayon, no, dahil mahangin. Pag ginamit natin yung GoPro, maingay, no. So hindi ko kasi may connect tong mic ko dito sa GoPro ko, kasi yung GoPro ko mga par is GoPro 9. So kailangan ko pa siyang bilhan ng media mode o media mod, no, para may connect ko to. And medyo pricey siya mga par, no. So hindi na natin binalak bumili, no, o hindi na natin balak bumili kasi siguro sa mga darating na buwan, no, pag may pera na tayo, mag-upgrade tayo ng ating camera. So yun, sayang, no. O gagamitin natin pag mga medyo maingay, mahangin, pwede natin gamitin yung cellphone naman, tsaka itong ating microphone na nako-connect kasi may adapter mga par dito sa gilid. Ayun. Napa-vlog lang ako ngayon mga par, no? Gusto ko lang i-share talaga yung gusto ko i-share ngayon yung nalaman ko kagabi mga par, no? Dahil nakausap ko yung isa sa aking timpangat, no, natin na GC, no. Kung gusto niyo sumali mga par, mag-message kayo sa akin, no, para may ko kayo doon, no. May sama ko kayo, and yun nga, doon kami usap-usap, no, kung ano mga bali-balita. At yun nga, nakausap ko si mga par, no, si Christopher in Canada, no. Ilalagay ko yung channel niya rito mga par para maano nyo. Kung gusto nyong sundan yung kanyang channel, gusto nyong i-subscribe mga par. Isa siyang welder dito sa Canada mga par. Isa din silang couple, no, na i-vlog ko na to noong nakaraan mga par, no, sa aking dito sa ating channel, no. At yun, masamang balita mga par dahil yun nga, sabi niya meron tayong isang kababayan na mga par, no, na depress, no. At kaya nga gusto kong gawa ng video to mga par dahil yun, gusto ko ring malaman nyo at gusto ko magbigay ng aking opinion, no, patungkol dito sa nangyari kay kabayan, no. Ayun, isa tong mga par, no, kasama nila Christopher in Canada, no, sa trabaho. No, sabi pa nga niya doon mga par, no, hindi niya akalain dahil no, hindi naman nakitaan na may problema siya, no. Parang pagkasama nila, tumatawa, no, maganda naman yung trabaho. Maganda rin naman yung trabaho nila mga par, no, dahil yun nga, ang sabi pa nga niya doon, yung employer nga daw niya ay nagbabalak na, no, na suportahan sila sa kanilang PR, no, sa PR pathway nila dahil marami sila mga par, no. At yun, ang sabi niya ay maganda na yung tinatakbo ng kanilang trabaho doon at talagang yung employer nila ay susuportahan sila. Kung hindi ako nagkakamali mga par, nakalamiya sila, no, naka-close work permit sila, kaya sila nakapasok dito. So ayun, mabalik tayo dun sa kwento mga par, nakakalungkot lang dahil yun nga, si kabayan ay mayroon palang matinding problema, no. At nalaman na lang nila kasi yung nila accommodation mga par, no, tapat lang nung trabaho nila, no. So parang may nakakita yata na tumatakbo, no,
na parang aligaga, no, mga par. At ang sabi nga doon yun, ayun, nakita nga nung tumatakbo mga par, buti na lang nakita nila, sinundan nila mga par. Ang sabi parang nagtatago daw doon sa mga dahon, yung parang tapos may dalang mga par, no, may dala na siyang samurai, no. At yung samurai niya mga par, yun yung ginamit niya mga par, no, na gusto niyang tapusin na, no, yung kanyang buhay, no. Unfortunately mga par, kalungkot, no. Yun nga, nagtago daw kasi nung tinanong nila, nagtago parang doon sa may mga dahon-dahon mga par, no. Ang sabi nila, ang sabi ni ni Par Chris, no, na daw, na mayroon daw sa kanila, no. Mayroon daw delikado daw ang buhay nila sa ang pamilya niya. Kaya siguro nagdadala siya ng yung patalim, no. At hanggang sa umabot doon, or yung samurai mga par, no, hanggang sa umabot doon na gusto niya tapusin, no, ang kanyang buhay. So yun mga par, depressed talaga yun, no. Hindi niya kinaya kasi mag-isa lang din siya rito, no. And ewan ko kung anong problema niya mga par, no, or talaga may nag-trigger doon sa niya, no. Dahil lang sabi parang may bumubulong daw, no. Ganyan din yung mga par. Meron din ako kasing tiyuhin na ganyan din, no. Na-depressed din siguro yon noon, no. Dahil isa siyang mga par, isa rin siya nagbabarko siya noon mga par, no. At parang gano'n na nga, na-depress siya. Dahil hindi ko alam kung anong problema sa trabaho siguro. Ganyan din nangyayari, parang may bumubulong sa kanya mga par, na tao, no, na parang may naririnig siya. So ayun, nakakalungkot lang kasi yun nga, gusto na ni kabayan na tapusin yung kanyang buhay, no. At buti na lang naagapan mga par at nakita ng mga kasama nila. So napigilan mga par at nadala siya sa ospital, no. At yun nga, doon nalaman na yun, may depression nga siya, no, na-depress. At ginagamot na naman ngayon mga par, no. Na sabi pa nga ni Par Chris, parang sambuan, no, may sambuan siguro siya doon, gamutan. Pero ngayon, good news naman mga par, nakakausap na naman daw siya. And kinausap naman, tinanong ko si Par Chris, no, kung baka may problema sa pamilya. Nakausap naman daw ni Par Chris yung asawa. Wala naman daw problema mga par, no. Okay naman daw. Ang nangyari daw simula nung nagkaganyan siya, no, ayaw nang kausapin yung asawa niya, no. Ayaw nang kausapin yung pamilya niya. Ang nagbabalak pa naman siya, no, na dalhin yung pamilya niya na rito. So yun, balak ng employer nila na suportahan yung PR pathway nila, no. Ang problema, nangyari nga yung ganung pangyayari, no. Sabi ni Par Chris, iniimbestigahan daw sila ng mga pulis ngayon dahil baka may foul play daw mga par. Siyempre yan, normal yan mga par, no, kasi may nag-attempt, no, na tapusin ang kanyang buhay, no. Siyempre mag-iimbestiga yung pulis, pero makikita naman yan doon na kasi na hospital siya, yun, depressed nga, no. Ganun, normal procedure naman siguro yan, no, na kailangan imbestigahan kasi nga nangyari yung ganyan, no. Yun, sana maging okay sa kabayan, no. Dahil yung depression mga par ay hindi talaga basta-basta, no. Ako rin mga par, no, hindi ako naniniwala dyan noon, yung depression na yan, yung mga stress na yan, hindi ako naniniwala dyan noon, no. Dahil yun nga, ang sa akin lang, no, nasa sarili mo. Pero darating talaga ang mga par, no, naramdaman ko yan, darating ang panahon mga par na talagang malulungkot ka, parang iba yung pakiramdam mo, naranasan ko yan, no, naramdaman ko yan nung nagbarko ako mga par, no. Isang barko nung sinampahan ko, no, na sumampa ako dito banda sa may Europe, no, sa Spain, no. Sumampa ako, I think pangalawang sampa ko, pangatlo, hindi ko na maano mga par, no. So sumampa ako doon, tapos yun, nasa barko na ako mga par, hindi nagtatrabaho na ako, nag-umpisa na ako magtrabaho. And then bigla akong naisip na gusto kong umuwi, no. And tapos bigla akong naisip na gusto kong umuwi mga par, no. At tapos bigla ko ring naisip na napakalayo ko na pala sa Pilipinas, no. Napakalayo ko sa pamilya ko. And then yun nga, sa barko mga par, mas prone ka talaga sa depression kasi
kanya-kanyang kwarto kami doon mga par, no? Bawat crew may kwarto kang sarili. So wala ka talaga makakasama sa kwarto. So pagkatapos mo ng trabaho, papasok ka sa kwarto mo. So ang ginagawa namin yun, may laptop ka dapat para may mapanood ka ng mga movie, kung anong gagawin mo, no? Kailangan mo libangin yung sarili mo, no? Dahil 9 to 10 months mga par yung kontrata namin, no? Kaya hindi basta-basta, no? And then yun nga, naisip ko na hindi ako makakauwi agad-agad. Paano kung may mangyari sa pamilya ko, no? Kasi ang ano mga par sa amin, no, hindi ka basta-basta makakauwi, no, lalo pag malayo. So doon, parang ano mga par, no, parang iba yung isip ko noon nung naisip ko yung gano'n, parang hina ako, parang nawalan ako ng gana. No, parang iba yung pakiramdam mga par, no. First time ko yung naramdaman, no. And then yun, ang ginawa ko mga par, pala malampasan ko ngayon, no, kinausap ko yung mga kasama ko, no. Parang nakipag-bonding talaga ako. Pinupuntahan ko sila sa kwarto, no. Nakikipagkwentuhan ako. No, pag may beer sila, yun, inom ako ng beer, tapos kwentuhan, no. Kasi alam ko parang iba na yung pakiramdam ko mga pare. Hindi na maganda, no. Parang yung isip ko medyo yun nga, iba na, no. Hindi na normal sa tingin ko, no. Kaya nalampasan ko naman yun mga par, no, dahil sa mga kasama ko rin, no, na nag-usap ako, na nakipag-usap ako, at sinabi ko mga par, no, na nalulungkot ako, no. And then good thing naman dahil sinabi rin nila na sila rin nalulungkot din, no. Kahit yung mga matatandang seaman noon, tinanong ko mga par, no, na yun, sabi ko, kayo ba ay siyempre matagal na sila, pabalik-balik na sila mga par sa barko, no. No, halos buong buhay nila nasa barko na mga par. Tinanong ko sila na kung nalulungkot pa rin ba sila, no? At ang sagot nila mga par, oo, no? Kada sampa daw nila, kahit matagal na sila nagbabarko, kada sampa nila mga par ay talagang malungkot sila dahil ayaw nga nilang iwan yung kanilang pamilya, no? Pero sabi nila, ganun talaga kasi ito yung trabaho na napili natin, no? At dito tayo kumikita, so wala tayong magawa. So ang sabi niya sa akin, ang gawin mo, maghanap ka ng paraan para aliwin ang sarili mo kasi marami tayong kasama rin dito na yun nga, na-depress. Hindi kinaya yung iba mga par, no, umuwi, no. Talagang umiyak, no, hindi kinaya, tumawag sa pamilya, nag-ano na kailangan nilang umuwi. Hindi kinaya. May isa akong kasama niyan mga par, no. Wala pa isang buwan din sa barko, no. Talagang hindi rin kinaya, no. Tinawagan yung magulang niya para, binata yun ha. Tinawagan yung magulang niya para, yun, bilan siya ng ticket para pauwi. Hindi na bumalik sa barko mga par. So, yun. Ganun lang mga par, no. Mabalik tayo doon kay Kabayan, nakakalungkot lang talaga, no. Hindi na kinaya kasi lahat, ano tayo mga par, no. Kanya-kanya naman tayo Mayroon talagang mga tao na ganyan, no, na inabot ng ganyan, na lalo pag dito sa ibang bansa mga par. Kaya hindi rin basta-basta na nandito ka kasi yun nga, yung depression, no, stress. May stress ka rito sa trabaho, tapos malayo ka pa sa pamilya, no. Meron tao na talagang hindi nila kakayanin mga par. Kaya ayun, na-vlog ko lang mga par dahil yun nga, nalulungkot ako, no, at gusto ko lang ipaalam din, no, kung nanonood kayo diyan mga par, no, kung nandiyan kayo, gumawa kayo ng paraan mga par para aliwin yung sarili nyo, no. May mga kababayan naman tayo na na mga mababait dito, no, na pwede nyo samahan, pwede nyo kausapin, no, makipag-bonding kayo mga par. Yun yung importante, no, kasi para medyo maano yung isip nyo, no, ma-divert, no, or lumabas kayo, mag-mall kayo, tingin-tingin lang, no, para makita kayo ng tao. At importante may makausap kayo mga par, no, kung nag-iisa kayo rito sa Canada kasi talagang mahirap dito, no. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Huwag mong dibdibin mga par dahil hindi maganda, no, pag ganyan. Dahil baka yun nga, abutin ka ng talagang matindi na, no, at ay mga ganyan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, no. At yung nga kay Kabayan, yung parang may bumubulong na sa kanya, talagang iba na yun mga par, no. Kailangan na talaga ng advice sa doktor, o kailangan magpaano na talaga, no, sa punta na sa doktor mga par. Maraming salamat mga par, no. Siguro dito muna natin tatapusin natin vlog, no. At yun,
To God be all the glory mga par. Maraming salamat sa inyo. And we'll see you on the next one. Bye!